Magandang umaga mga angkol kong biyahero. Ito na naman ako. May babahagi na isang video. Ngunit bago pa man ang lahat, tayo muna ay magpapasalamat sa panibagong araw na kaloob ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang biyahe ko sa Kabikulan. Ito na naman ang aking ruta pagkatapos sa norte ng nakaraan. What? Kung inyong marapatin, sana ay inyong tunghayan. Ngunit kung ayaw nyo naman, ay okay lang kaibigan. Alas 4 pa lamang ng umaga ay nandirito na ako sa waiting area kapag may biyahe kami ng amo ko. Hihikop muna ng kaping mainit habang hinihintay ang amo kong masungit. Mabait. Ang pagdating ng amo ko ay siyang maging hudyat ng paglarga. Ang aming ruta tungo sa Bicolandia. Maagang pag-alis ay kinakailangan upang traffic sa daan ay aming maiwasan. Kaya aming napagpasyahan nasa Skyway na kami dumaan. Pag-aakyat ko sa Skyway ay madilim pa. Ngunit kitang-kita pa rin ang taglay nitong ganda. Dahil sa mga ilaw na nakahilera sa gilid ng daan, kaya dulot nito'y napakagandang pagmasdan. At habang binabaktas ko ang Skyway, amo ko na may tahimik lang na nakaupo sa tabi. Tingin ko'y inaantok pa at naalimpungatan. Tila bagang galing pa sa gimikan. Pagkalipas ng ilang oras sa Quezon Province kami nakarating na. Pagkalampas lamang ito sa Batangas at Laguna. Ngunit ang boss ko naman ay may reklamo na siya ay nagugutom na umano. Dahil wala siyang dalang pagkain na kapag siya nagugutom ay may kakainin. What? Kaya akin namang napagpasyahan na sa bahay ni Paring Makdo ko siya idaan upang do'y hilap ng tiyan niya ay maipsan kapag sa pagkain siya ay madulutan. Nang nakakae kami lumarga na at binabaybay ang daang Maharlika. At di natin malimutan ang old zigzag road ng Atimunan na nasa Pilipinas umano'y pinakadelikadong daan na sa bayang ito matatagpuan. Noong unang panahon, ito lamang ang tanging daan tungo sa Kabikulan. Kaya mga malalaking sasakyan dito'y nahihirapan. Mabuti na lamang at nagkaroon na ng alternatibong lagusan para sa mga malalaking sasakyan upang maiwasan ang trahedya dito sa liku-likong daan. Di naglaon. Ang dulo ng Quezon Province ay narating na at bubungad na ang Bicolandia. Sa sangandaan ng Tabogon, kung kakanan ay Tagkawayan at sa kaliwa naman ay sa Bagong Silang. Ngunit stop over muna sa Santa Elena dahil kami may dadaanan pa. Sa Don Tomas kami tumigil muna dahil bus ko'y may dadaanan pa. Ang pagkakataon ay sinamantala ko naman na ang alaga kong lansones ay puntahan. Ngunit ako'y namangha sa mga bunga nito nang aking makita. Maniba na ito nung pumunta ako nung nakaraan. Ngunit ngayon mga bubot na naman. Di ko alam kung anong mayroon sa punong ito. Nasa halip na mahinog ay kabaliktaran ang nangyayari nito. What? Kung ano man ang dahilan ay hindi ko rin alam. Kaya ito'y hinayaan ko na lamang. Umaasa akong sa muli ko itong puntahan na may hinog na akong mapakinabangan. Maya-maya lumisa na kami. Balak namin sa Pasod Camarines Norte magpalipas ng gabi. Kaya tinaha ko na ang zigzag road ng Santa Elena. Pagkat sa Barangay Iksiban kami may dadaanan pa bago tumuloy ng Labo Sentro at may pakay din kami dito. Sa Labo di na kami nagtagal pa pagkat sa oras kami mukhang magagahol na. Dahil may 3 bayan pa kaming tatawirin bago ang Basod marating. Kaya kami lumisa na. Agad-agad na kaming lumarga upang sa rope accommodation makakuha pa at mahirap yata matulog sa taping kalsada. Mabuti na lamang may nakuha pa.
na bakanting silid sa Hotel Pensi Buena. Dito na muna kami mananatili, magpahinga at magpalipas ng gabi. Hanggang dito na lamang mga lode, ang kwento ko sa araw ng aking biyahe. Abangan nyo na lang kinabukasan at nais ko pa kayong handugan ng mga karanasan ng aking pag-iikot sa Kabikulan. Kung nais nyo naman ang trivia at travel video, ay puntahan lamang ang YouTube na tahanan ko. Kung inyo namang marapatin, ay isubscribe nyo na rin. Thanks for watching. God bless you all.